Lukas, Kabanatang 23, talatang Kabanatang 23, talatang 34. Doon sa acronym ngayon na pandemic ay titingnan natin ang pardon by God through Jesus Christ. Ay sinabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Forgive them for they know not what they do. Aming Ama sa langit, samahan mo kami at pagpalain mo ang mensahe na ngayon ay aming sinisimulan. Alang-alang na lahat sa kalwalatian na iyong pangalan. Sa pagpapaalaala sa amin ang iyong mga hirap at sakit at sa kaligtasan ng lahat. Amen. Alam niyo po itong unang mga wika na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay ito ay isang matinding panalangin na inusal niya doon sa krus. Alam po ng ating Panginoong Jesucristo that the humanity would be ended by the Father in heaven in an instant. Kaya he appealed not to count this act ng pagpapako sa kanya sa krus as a heinous crime against God. Is here telling us that the wrath of God has been stopped by this appeal of Christ while on the cross. At dito pa lamang sa lupa, ipinamamalas na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ministeryo ng ministry of yung namamagitan siya sa Diyos at sa tao. Alam nyo, itong panalangin ng ating Panginoong Jesucristo dito sa krus, it could have led to the accomplishment of the objective of Satan to destroy humanity at to destroy humanity for good at gawin ang daigdig na ito sa barren world and without life like the billions and trillions of planets in the vast universe. Ay tanggalan ng buhay ang daigdig na ito. At here Christ is appealing before the Father in heaven to save and rescue humanity by not doing that, by not wiping out them all. Sapagkat alam nyo naman that in the old, God could wipe out people, humanity, in a particular place or location by a fire during the time of Elijah, by a flood during the time of Noah, by a drought during the time of Joseph, by a plague during the time in Egypt, or by letting all the wombs of women to stop bearing a child, just like the power is showed to Sarah, to Mary, and more. He could just stop the storm and the wind and command them to preserve or wipe out humanity either way. They could be utilized by God, mga magulang at mga kapatid. For in God, there is nothing impossible. Going back, with all the illegal trials po na ginawa sa ating Panginoong Jesucristo, firstly by the religious leaders, by the council, by the Jewish church, and by the falsified accusations, mga tinahitahing mga istorya tungkol sa kanya, led to the crucifixion of Christ, death through one of the severest barbaric at inhumane punishment by killing a person slowly and shamefully on the cross. And that Christ now is on the cross. Ayon sa mismong mababasa natin sa talata 9 ng umaga nang siya ipako sa krus, bearing all the sins of men while hanging on that cross in exchange for his life.
At ito po, efficacious ito, meaning ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dun is progressively and permanently effective for all men who would like to come to Him and recognize Him as Lord and Savior. Meaning, effective all throughout the generations of men until the day of His return. Ang una nyo mapapansin sa talata doon sa krus ay tinawag niya ang makapangyarihang Diyos na nasa langit. Sabi niya, Ama. Sino ba itong Ama that He called during this heaviest moment? That He said, Father. Alam po natin that the Father possesses the unequaled love for men. At yan ay naitala at recorded sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. For whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. This is the moral God in heaven. That there is a God whose name represents relationship. And this relationship is called the fatherhood of God to us. Itong Diyos na ito na Ama natin sa langit is full of love. He is in that perfect place where perfect moral standards are observed and being commanded also to be observed here on earth as it is in heaven, ayon dyan sa mga itinuro sa kabanatang 4 o 5 ng Mateo, ang Ama namin. Here Jesus addresses the situation to the Father who is in heaven. At sinasabi sa atin ang ating Panginoong Jesucristo sa testimonyo ng kanyang karanasang yan, to always address whatever situation we have now here on earth to the Father in heaven in the name of Christ. And Christ here is showing us that God is all aware and that He is listening and that He is seeing the situation. Kaya nananalangin ang Panginoong Jesucristo and praying even in the most difficult situation while on the cross. Ano man ang sitwasyon mo, mga tagapakinig at taga-subaybay, mga kapatiran sa Iglesia ng Living Water, always acknowledge and address your situation to the Father in heaven in the name of Christ. Ano ang kanyang ipinamamagitan sa tao? Anong ipinamamagitan ni Kristo sa Ama at sa atin? Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Forgive them. And that leads us to the second point. The nature of this forgiveness is that forgiveness is given only by the strong, not by the weak. Tandaan nyo na kapag kayo ay nakapagpapatawad sa sino man, kayo ang mas malakas at sila ang mas mahina. Forgiveness is given only by those who are morally superior. Hence, if you can forgive, you become the extension of the power of God. If you can forgive, then you are morally superior than the one who offended you. What is done by Christ here is done to the Father. And what is done to us here is done to Christ and the Father in heaven. Kaya itong moral act na ito is acting on behalf of God and not of ourselves if we can forgive. He is to petition God to forgive us. Have you noticed the word them? Sila. Patawarin mo po sila. Ito po ay indefinite pronoun na binitbit ng mga kataga at nasa loob ng kataga ng ating Panginoong Jesucristo. Mostly believed that He is referring to those who crucified Him. And probably to some, this is the decision of religious leaders that He was referring about to forgive. Or probably the Roman government, the soldiers probably. Sabi pa ng mga mananaliksik, it is believed that this also includes the disciples who abandoned Him. Umulihin siya sa Gethsemane, walang natira doon eh. Si Pedro nandun.
Pero kalaunan ay inabandon din siya. Lumitaw sa panahon ng trial, dinideny naman siya. Meron pa raw. It includes those who knew the truth but did not do anything upang ipagtanggol ang ating Panginoong Kristo. Wala pong lumitaw na sino mang witness sa panahon ng trial ng ating Panginoong Kristo. At ngayon sa panahong nakabayubay siya sa krus, wala ring mga malalakas ang loob na naroon, maliban sa ilang kababaihan at sihuan. And so the prayer of the Lord Jesus Christ on the cross halted the day of judgment to humanity by asking God, the Father in heaven, to forgive those that I have mentioned to you. This is a prayer of mercy within that forgiveness prayer given to the undeserved, given to you and me. A prayer of forgiveness for the sake of His Son, Jesus Christ. When you forgive, again, you execute the highest moral standard and strength of God. At dito ay pinamala sa atin ang ating Panginoong Kristo. Why would God need to forgive us? Because Christ mediated, sapagkat ang Panginoong Kristo ay namagitan. And why did He mediate? Ang sabi, because of our ignorance. And that leads us to the third point. Ignorance brought about by sin. Ang sabi, Father, forgive them. They know not what they do. Alam niyo po ang kasalanan, nagpaging ignorante ng tao. Sa tao, sin made man ignorant. And ignorance, according to Socrates, is the root of all evil. This is transforming man into an enemy of God and an ally of Satan and his demons, former angels. Itong kasalanan is the corruption of man, of his total being, physical, moral, and spiritual. Kaya he is unable to perceive the beauty of God and the beauty of obeying Him, the beauty of His words, ang kanyang mga batas, and the beauty of having relationship with Him. Kaya man had been destroyed and is ever since a morally corrupt being. Christ is the restorer on the other hand, the healer, the one who is helping us put things together upang tayo ay buuin. He enlightens us by His words and helps us see the need for us to accept Him as Lord and Savior. Ang kanya pong mga salita transforms and provides man the necessary cause upang siya ay mabuong muli. It helps man become aware of who he is. Therefore, nabubuo lamang ang tao if he begins his journey back to God like a prodigal son. Sa pagkakataong ito, and for this reason, Christ appealed and interceded to the Father to forgive man due to the lack of knowledge dahil sa kasalanan. Of course, alam ng mga Hudyo ng Sanhedrin ang kanilang ginawa. Binalak pa nga nilang patayin eh. Pinagkaisahan nga eh. Di alam nila. Anong sinasabi natin hindi nila alam? Hindi nila alam na itong ginagawa nila ng kasalanan ay ang anak ng Diyos. Hindi nila alam ang extent, ang gravity ng tinatawag na misyon na ginawa ng ating Panginoong Kristo. At hindi nila alam na maging ang kanilang ginagawa is for the fulfillment of the promise of salvation of God to man. Sa pandemyang ito, mga magulang at mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo, and ask God to forgive us all time and over again. Ask the Father in heaven to forgive our ignorance. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa talatang ito. Let us pray. Father, forgive us all. Forgive our ignorance.
but help us to understand the beauty of your holiness, the beauty of your love and grace. In the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Assurance to people that it is doing its best to protect everyone laban sa pandemya na meron po tayo ngayon. But appealed that everyone must do their part also by observing strict health protocols. Totoo po yan mga kapatid, that we all have talaga a share of our individual responsibility to win this pandemic. Let it also be known to everyone that this pandemic, like the rest of the pandemics in the past, is temporal. What is forever is the damnation of your soul. The pandemic of soul is sin, and that is universal and perpetual unless ang isang tao ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Now, there were 3 of them on that cross that day. One is mocking him and the other one is defending him. Ang isa tinutuya siya, ang isa naman ay pinagtatanggol siya. Kaya sa kauli-ulihan ay yung dalawa sa kanyang gilid ang siyang nagde-debate at nagpapaliwanagan sa isa't isa. The first one was telling Jesus to save himself and help them also. Ligtas mo kami. Ligtas mo sarili mo, ligtas mo din kami. Kung talagang ikaw nga, Kristo, ang hari ng mga Hudyo. Of course, this is impossible sapagkat the Roman soldiers were there to ensure that they die. Plus, they are too weak, napakahihina na nila to get out of that cross without food, without water, and the loss of blood. Plus, the wounds in their hands and feet, it will make it difficult for them to walk nor to crawl kung sila man ay makaalis doon sa cross. Knowing their sight, the death on that cross, he was mocking Christ so angrily, and that his sins led him to die on that cross. Yung isa naman, he knows that death is coming slowly, and yet was able to regain himself, and his statement clearly showed us that he accepts the situation, that he deserves to get that punishment and to die on that cross. Paano niya ba nakita ang pag-asang ito? Alam niyo, walang pag-asa sa tao. And in all its human institutions, not even coming from religious sectors. Itong nakabayubay sa krus na ito, he pleaded to Christ for help. Alam niyo, kapag ang tao ay naharap na sa mga walang kapag-asang kalagayan at siya ay wala nang masulingan because everybody has abandoned him. Nare-realize natin na ang Diyos is always the hope of our existence. Kaya ang sabi niya, he asked to take him to that place where Christ is the King. Ang sabi niya, kung alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Nirecognize niya ang paghahari ni Kristo.
kung gaano man kalalim at kalawak at kataas ang pagkakaalam niyang ito, it is enough for Christ to get his attention. And this is what he saw as the title of Christ on the cross. Ito nakita na nakapako si Kristo roon, sapagkat doon sa itaas ng ulunan ni Kristo ay nakapako yan ang hari ng mga Hudyo. And it appears that this prayer of hope and acceptance was valid because Christ recognized it. Siya na nakakaalam ng puso't isipan at ng sinasabi ng tao at nagbabalidate nito, ay nakita niya ito doon sa nakabayubay na yon sa krus. At tinanggap niya ang apilan na ito. And that leads us to the second point. Ang sabi, you shall be with me. Itong prayer request, the very important prayer request. Wala nang iba pang hahalaga pa sa prayer request na ito, ay tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng nakabayubay dun sa krus, sa panahong naghahari ka na, isama mo ako. Meaning, ang kaisipan niya ay future. Subalit ang sagot ng Panginoong Jesucristo, today, thou shalt be with me in paradise. Ngayon din, hindi bukas at hindi sa mga susunod na buwan at mga taon. Ngayon din, not later, but today. Meaning, immediate. So if you are a wise person, the first thing you should do is to ensure your eternity. Acknowledge Christ while you can. Put your trust in Him and have faith in Jesus for the salvation of your soul. We are not on the cross, but this pandemic and this life is surely bringing us all to cemetery. There is a place where Jesus is living right now. He is in heaven. And be counted and be part and be among those who have successfully reached the place and enjoy that life eternal with Christ. Mga magulang at mga kapatid, think about that statement of Christ. He decides who will be with Him and who will not. And it is clear na yung nasa kabila na kanyang tumutuya sa kanya ay hindi niya nakasama sa paraiso. The other man did not make it. He missed the chance of the salvation in Christ. Notice that there is life after the death in this body. That life is not of this world. That life is not of this time with days, months, and years. But life that is beyond this present world. In Christ, there is assurance of salvation. Today, you shall be with me in paradise. Manalangin po tayo. Panginoon, when it is time for us to go and leave this world, maaari po bang hawakan niyo ang aming mga kamay, Panginoon, at dalhin niyo kami sa paraiso, dalhin niyo kami sa langit, kung saan naroon ka at nabubuhay, at kung saan naroon ang aming mga magulang na mga nangauna na sa amin diyan, upang kami ay magsama-sama at may iisang tinig na sambahin ka at purihin ka dahil ika'y naghahari magpakailan. Thank you for the assurance of your promise. In Jesus' name, Amen.